Hello, sir. Nung sinabi ko kay Kuya George na kalmahan na yung introduction, parang hindi naging kalma. Sige po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din naman. Sige po. Tayo mga Pilipino, marami tayong konsepto ng pagiging mabait. Sa mga kabataan, yan yung isa sa mga description natin. Kapag tinatanong tayo ng mga magulang natin o ng mga kaibigan natin ng patungkol sa meron gusto sa atin na minsan ay hindi natin gaanong tayo. Tatanungin tayo, kamusta naman si ano? Guwapo ba ka? Ang sagot natin ay, mabait, matalino, may takot sa Diyos. Pero para bang tinatanong nila, ay pilit natin hindi sinasagot at binibigyan natin ng kapalit para naman hindi siya kawawa sa kwento natin. Tinatawag din natin na mabait ang mga kaibigan natin sa bahay na lumalabas lamang kapag wala tayo sa kusina. Kumikikit sa pagkain natin, kaya ng ilan ay naitatapon natin nung wala sa oras dahil baka magkasakit lang tayo kung kakainin pa natin. Madalas rin nararamdaman natin ang kanilang presensya, lalo na kapag meron ng kumakaluskos sa mga kisame. Yan din po ang tawag natin, lalo na kapag lalo na sa mga bata na hindi numulit, tahimik lang, at pahiga-higa lang. Sabihin natin, ay, ang bait naman ng bata. At syempre, andun yung literal na meaning ng mabait. Kaya nga meron tayong kanta na nagsasabing, nasa na yun? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ko na po kakantahin at baka magbinatot pa tayo lalo. Pero siguro naman, ay nasabi na rin natin ito sa ating mga sarili kahit minsan. Alam natin na naroroon yung kagustuhan natin bumait at magpakabuti. Pero para ba ang hirap-hirap tayo ang gawin ito? Dumadating tayo minsan sa sitwasyon na napapahiya tayo sa harap ng ating kapwa at mas lalo na sa ating Diyos. Habang pinagmamasdan ng iba, hindi mawala sa isip natin ang pagtataka kung bakit ganun na lamang kadali para sa iba ang maging mabait. Ang tinutukoy ko po na kabaitan ay kindness, ay tumutukoy sa kung paano ba tayo pakitungo sa ibang tao. Ang kindness po sa salitang Griego ay Christotes, nang ibig sabihin ay pagpapahiwatig ng isang malalim at aktibong kagandahang loob, marangal na integridad at isang mahinahon at mapagkalingang pag-aalaga na higit pa sa simpleng pagiging magalang. Pinapakita nito ang pagiging serviceable natin o merong pusong mapaglingkod sa ating kapwa na sumasalamin sa wagas na kabutihan at mapagpalang kalikasan ng Diyos. Hindi tayo nagiging mabait dahil gusto lang natin maging magalang sa ating kapwa. Hindi rin kapag nananahimik lang tayo sa isang gilid. Ang tunay na mabait ay kapag nakikita ang katangian ng Diyos sa atin. At isa po ito sa mga bunga ng banal na Espiritu na pag-uusapan natin sa panibagong series na nasimulan natin last week, ang Growing in Jesus series. Katulad ng maraming bagay dito sa mundo, na kinakailangan ng patunay. Ang ating kabaitan din naman ay kinakailangan masubok. Maraming bagay na ang inoob ng Diyos na maranasan natin at marami pa siguro ang pagdating. Pero alam natin na hinahayaan ito ng Panginoon na maranasan natin upang lumago ang ating karakter. At kapag lumago, at kapag ang karakter ni Jesus ang nakita sa atin, mas mapapahayag at maitatanyag ang Panginoon sa pamamagitan ng mga buhay natin. Madaling maging mabait, lalo na kapag mabait din ang pakitungo sa atin. Pero kapag kasalungan sa atin ang pakitungo, doon nasusubok kung ang reaksyon ba natin ay bunga pa ng Espiritu Santo o mga sarili na natin. At itong mga pagsubok na ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Tatalakayin natin ang kung kailan ba dapat tayo maging mabait at sasagutin natin ang tanong na kailan ba nagiging hamon ang pagiging mabait.
Ngayong umaga, titingnan natin ang tatlong pagkakataon kung kailan mahirap pero kailangan ipakita ang tunay na kabahito. Excuse me po. Ang unang hamon sa ating kabaitan ay kapag nakakaranas tayo ng rejection or sa kabila ng hindi pagtanggap. Yan po mismo ang naranasan ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa Samaria. Yan po ay makikita natin sa Lucas chapter 9 verse 51 to 56 which is binasa kanina ni Ate Zay. Babasahin ko siya mula sa ang salita ng Diyos version. Ang sabi po doon ay, nang malapit ang araw na para bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siya pumunta sa Jerusalem. Kaya pinauna niya ang ilang tao sa nayon ng mga Samaritano para umanap ng matutuluyan. Pero ayaw siya tanggapin ng mga taga-roon dahil alam nila pupunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila? Pero lumayo si Jesus at pinagsabihan sila at tumuloy na lang sila sa ibang bayan. Anong unang naging reaksyon ng mga alagad? Hindi po ba sila nagalit? Nabastusan? Hindi naman sila magtatagal sa Samaria at sumatotal, dadaan lang naman sila doon, pero bakit gano'n na lamang ang kanilang pagtanggi? Sa Lucas chapter 9, nakita natin ang mga alagad ay nabastusan dahil ayaw silang patuloyin ng mga Samaritano. Kung sa atin siguro nangyari yun, baka nagalit rin tayo. For example, gusto na kumain sa isang bagong resto, pero ayaw naman tayo tanggapin o ayaw tayo papasukin. Siguro ang sasabihin natin ay, wag, di naman masarap dyan. Sa mga ganitong pagkakataon, naalala ko tuloy yung karanasan namin noon, unang bukas ng Jollibee, sa pinamalayan. May promo noon, lahat ng may pangalan na nagsisimula sa letter J, ay may kasama atang Jolly Spag or gum burger sa kada order nila. Sa isip ko noon, sayang naman, libre na nga, ba't hindi ko pa i-claim pa? Kaya ginawa ko noon, ay sumama ako kay Tita Linlin sa Jollibee. At noong naroon na kami, taking gulat ko, nung makita ko ang dami ng tao, kaya ang pilay abot na hanggang sa parking lot. Inabot kami ng siyam-siyam, pero tinanggap pa rin naman kami. At nakakain, kahit ang siko ng mga katabi namin ay nasa tapat na mismo ng plato namin. Sa sitwasyon namin, pila ang nagsasabi na, huwag na kami tumuloy. Pero ang mga staff, pag-init kami tinatanggap. Iba ang sitwasyon nila Jesus. Ang mga tao mismo ang tumatanggi o ayaw magpapasok sa kanilang lungsod. Ang normal na tugon ay katulad ng mga alagad, ang magalit tayo at bumawi sa kanila. Ang gusto pa nga nila ay magpaulan ng apoy sa langit na para magbunaw ang bayang iyon. Katulad nila, ang reaksyon natin ay kapag sinaktan tayo, ay mabawi tayo ng katulad o kung minsan pa higit pa doon sa ikinaranas nila sa atin. Rejection ang kanilang naranasan, pero unaw ang gusto nilang bawi. Parang OA naman na reaksyon yun. Pero aminin, minsan kapag nasagad rin tayo, nakakapagbita rin tayo ng mga masasakit na salita, katulad nito. Naunawaan ni Jesus ang mga nais nilang mangyari na bunabi na lang. Mabilis na solution yun eh. Pero ito ay reaksyon ng isang tao walang control sa kanyang emosyon. Totoo naman na hindi nila deserve ang ma-reject kasi wala naman silang ginagawang masama. Mas lalo na si Jesus, hindi niya deserve ang matrato ng ganito. Para makikiraan lang eh. Ang kanilang pride, ang nag-joke para makapag-isip at makapagsabi sila ng ganitong klaseng tugon. Ang lakas pa ng loob nila magsadya sa Panginoon kung apaulanin na ba nila ang apoy sa langit na para bang sila rin ang may kontrol sa kalangitan. Pakiramdam siguro nila dahil kasama nila ang Diyos, dapat wala nang pwedeng mag-reject sa kanila. Sila mismo ang nabastusan at nagalit para sa Panginoon. Gusto pa nila ilapit sa Diyos, hinasa isip nila na para bang valid idea yun.
nandamay pa. Dahil sa pride, nakalimutan na nila ang misyon at advokasya ng Panginoong Hesus ang makapagligtas at hindi umatunag magparusa. Nakalimutan rin nila na maging sila ay tinanggap lang din ni Jesus nang dahil sa kanyang biyaya. Kapag nakakaranas tayo ng rejection, huwag natin kalimutan tayo rin ay minsan ni-reject din ang Panginoon at ngayon lamang din natin siya tinatanggap ng maluwag. Mabuti pala naruroon ng Panginoon para pagsabihan sila. Dahil kung wala siya roon, baka wala na po tayong good Samaritan. Baka naging good Roman na yung ating talinghaga. Ay, nabago naman pala. Ang tugon ni Jesus, na mababasa natin sa Mabuting Balita version, ang sabi ni Jesus ay, hindi niyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Agarang sinaway ng Panginoon ang kanyang mga alagad, dahil ang ganong klaseng tugon ay hindi nabunga ng pinananahanan ng banal na espiritu. Maging sa atin din naman, dapat hindi ganito ang tugon ng ating mga Kristyano. Hindi dapat ang tugon ng mga alagad ang ating dapat tularan, kundi ang tugon ni Jesus. Sa halip na magalit at mag-isip ng masama, kabo sa mga ito, pinairal ni Jesus ang kabaitan sa pamamagitan ng hindi pagganti sa kanila. Hindi na niya ininda ang pangapi o ang pagtapak sa kanyang pagkatao kahit may kapangyarihan naman sana siya na gawin ang sinasabi ng mga alagad. Hindi ang pagpapakitang gilas ni ang takuti ang mga tao ang layunin ng Diyos dito sa mundo. Idinagdag pa niya sa verse 55, sabi ay, ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Alam niya ay hindi makakatulong sa kanyang layunin ang padalos-dalos na reaksyon ng dahil sa galit. Ganun din sa atin. Huwag ang emosyon ang pairalin natin. Kung ninanais natin tumugon ng katulad ng kay Kristo, dapat ay aware tayo kung sino tayo at ano ang layunin natin dito sa mundo. Kung sa simpleng panggagalit ay nag-fail tayo, paano na kaya tayo kapag mas mahigpit na sitwasyon na ang ating naranasan? Kinakailangan natin para ating balikan ang ating mga layunin para kapag hinahamon tayo ng mga sitwasyon sa tulong ng Diyos, tayo tutugon ayon sa ating pagkatawag. Ang sabi ko sa Tito chapter 2 verse 10. Tito chapter 2 verse 10, ang sabi ko na yun, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos natin tagapagligtas. Itong hapili na ito ay para sa mga alipin noon o kung sa panahon natin ngayon ay mga namamasukan. Hindi po tayo mga kasambahay by profession, pero hindi po ba totoo rin naman na mga alipin tayo ng Diyos? Kaya mag-a-apply din sa atin itong katuroan ito. Bilang mga kapatid ni Kristo, dapat ipinapairal natin ang kabaitan dahil sa pagsasalang-alang natin sa katuroan ni Kristo o ang ating gospel. Kung hindi natin babantayan ang ating mga reaksyon, maaaring maging hadlang tayo para makakilala ang iba kay Kristo. Alam natin na ang karahasan at pananakit ay hindi nakakatulong sa kanino man. Kung totoo, bagkus ito pa nga ang maglulog mo sa atin. Yung mga tao na pinakitaan natin ng masasamang ugali mismo ang magpapatotoo na hindi tayo naging matapat sa ating pagkatawag. At katulad lamang din tayo ng ibang tao. Bagsak na ang ating patotoo kapag nagkaganoon. Magpapakabait tayo dahil may goal tayo na nais natin makamit. Kaya huwag tayo papayag kailanman na maging rason tayo para mahadlangan ang mga plano ng Diyos. Tanong, hindi ba nasasaktan rin si Jesus kapag tinatanggihan siya? Kung hindi po ang ating sagot, ano yun? Katabi mo? Manhid? Biro lamang po. Si Jesus, katulad natin, ay nasasaktan at nalulungkot din kapag siya ay nakakaranas din ng rejection. Nasasaktan siya, pero hindi niya ginagamit itong dahilan para hindi maging mabuti at mabait.
Ang sabi ni Jesus sa Lucas chapter 13, verse 34, Lucas chapter 13, verse 34, sabi doon ay, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay ko ang mga propeta at binabato ang mga sinusuko ko sa iyo. Ilang beses ko tinikap na kukupin ng iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit, ayaw mo. Sa English version po, ang title ng verses 34 and 35 ay Lament over Jerusalem. Ang lament po, or sa Tagalog ay pananaghoy, ay hindi lamang simpleng pag-iyak lamang, kundi ito ay isang malakas at madamdamang pagtangis dahil sa matinding dusa o pighati. Ibig sabihin, habang pinagmamasdan ni Jesus ang Jerusalem, nag-iinagpis ng kanyang puso dahil sa kabila ng ulit-ulit ng pagsusugo ng mga propeta at palaging pag-abot ng Diyos sa kanila, ay tuwirang tinatanggihan siya ng kanyang sariling bansa. Ang pagpamasid niya sa kanyang bayan ay hindi puno ng galit, kundi luhang dala ng katigasan ng ulo ng mga Israelita. Hindi lamang ito ang unang beses na hindi siya tinanggap. Tinanggihan rin siya maging ng sarili ng bayan ng Nazaret. Ang komunidad at kapamilya na inakala niyang bukas palad siyang tatanggapin ay tumanggi na sila ay patuloy nila. Kaya ang sabi sa Marcos chapter 6 verse 6 ay namanghap siya dahil ayaw nilang maniwala sa Kanya. Pero kahit ganoon, hindi inayaan ni Jesus na maging dahilan yun para hindi maging mabuti. Nalaig ang kabutihan ng loob ng Diyos. Kasi kahit deserve ng mga tao ito ang magparusahan, minabuti ni Jesus na lumipat na lamang sa ibang lugar. Ang tunay na kabaitan ay marunong masaktan nang hindi nanunumpa. Kung babalikan natin ang kwento sa Samaria, kilala nila kung sino si Jesus. Alam na nila ang mga mabubuting ginawa ng Panginoon. Kung saan naman siya napaparoon, siya ay nagtuturo, siya ay nagpapagaling, at siya ay nagpapalaya mula sa masasamang espiritu. Alam na ng mga Samaritano ang katotohanan iyon. Pero mas pinipili pa rin nilang hindi patuloyin sila Jesus. Sa ginawa nilang iyon, sila ang nalugi. Ang totoo, naranasan na nila ang kagandahang loob ng Diyos kung hindi gumanti ang Panginoon, kundi lumipat na lamang sila sa ibang lugar. Pero nakaranas sana sila ng masigit pang mga dakilang bagay kung bukas ang puso nila sa pagdating ni Jesus. Sa ating mga sarili, maaari rin makamiss tayo mga bagay na nais iparanas sa atin ng Diyos kung parating tayong sarado sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng binasa natin sa Marcos chapter 6 na sinasabing hindi nakagawa ang Panginoon sa Nazaret maliban sa mga iilang may sakit dahil hindi sila naniwala sa Kanya. Dito ay malinaw na ipinapakita na ang hindi paniniwala ay direktang pagtanggi sa maaaring gawin sa atin ng Diyos. Ang pagtanggi sa mga dakilang bagay na gusto sana iparanas sa atin ng Diyos. Ang rejection ay normal na bahagi ng ating buhay at hindi natin ito may iwasan. Kahit mabuti naman talaga ang ating intensyon kahit naman mabuti talaga ang ating intensyon sa ating inaalok, sa ating ginagawa, sa ating gustong gawin, hindi naman natin hawak ang magiging tugon ng mga tao. Gusto natin gumawa ng kabutihan, kaya gusto natin sana na parating mabuti din ang pagtanggap sa atin. Totoo rin ito maging sa ating mga pag-iebanghelyo. Kapag tayo lumalabas at para magbahagi, hangad natin ay maging maayos ang lahat at maluwag nilang tanggapin ang mabuting balita. Pero ang katotohanan, may mga pagkakataong harap-harapan tayong tatanggihan. Mas madali pa sigurong tanggapin yung mga magalang tumanggi. Yung mga magsasabing may apuntahan kami, may abala lamang. Pero may mga tao na hindi ka pa man lang nakakapagsalita. Pagsasaran ka ng agad ng pinto, damay pati bintana. Sa mga sandaling iyon, matatameme tayo at masasaktan, ngunit sa huli ipapas na Diyos na lang natin ang lahat. Dahil ang pag-asang marahil ay hindi pa ito ang takdang panahon para sa kanila. Masakit ang ma-reject. Lalo na kapag close sa atin ang gumagawa noon. Pakiramdam natin parang nabaliwala tayo at wala tayong halaga sa kanila. Pero wag naman sana natin parating gawin
gawing personal ang rejection. Kasama dyan ang ating ministry. Kung ginawa naman natin ang lahat na may pag-iingat at pagmamahal na nagmumula sa Diyos, wala na pong ibang hahanapin pa sa atin. Minsan wala na sa atin ang problema. Kagaya ni Jesus, isipin na lang natin, may masigit pang layunin ang buhay natin at may iba pang pwedeng puntahan. Kaya nga may idiom na nagsasabing, there are other fish in the sea. Hindi lang sila ang tao sa mundong ito. Hindi natin kailangan mawasak sa pagpupumilit sa ayaw naman sa atin. Aray ko. Tanggapin natin ng magaan sa loob, umunawa, at magpatawad. Makakasunod tayo sa Diyos ng pagaan ang ating puso, malinis ang ating patotoo, dahil hindi tayo pumatol at pinili natin umunawa alang-alang sa Diyos. Sa pangalawang hamon po, ang pangalawang hamon sa ating kabaitan ay kapag nakakaranas tayo ng kataksilan or betrayal sa English. Para talakayin niya, babasahin po natin mula sa Mateo chapter 26, verse 14 to 21. Mateo chapter 26, verses 14 to 21. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakapagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Ano niya? Noon din, binayaran nila si Judas ng 30 pirasong black. Mula doon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Nang gabi iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo. Talong po tayo sa verse 48. Verse 48. Bago pa sila dumating doon, sinabi ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang hahalikan ko, siya ang dakpin niyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, guro, at saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya nilapitan nila at dinakip. Siguro kung mag-iisip tayo ng example ng pagtataksil sa Bible, ito parati ang una nating naiisip. Sa sobrang dalas nating nai-relate si Judas ay nagiging sa pagiging taksil, ay sasama na natin ito sa pananalita natin. Narinig ko to minsan, noong may napanood akong video na nag-aaway. Siguro may gano'n na lamang katiwala nitong tao ito sa kanyang kaibigan, kaya hinayaan niya itong makitira sa bahay nila. Kaya naman noong mabalitaan na buntis ang kanyang asawa at hindi siya ang ama, hindi niya mapigilan ang makapagsabi ng, anong Judas mo. Ganun na lang kaseryoso ang pagtataksil na kapag bibigyan tayo ng pagkakataon magkwento tungkol sa pagtataksil, sigurado pinakamasakit na kwento ang maikikwento natin. Maaaring mga karanasang iyon ay nagdulot sa atin ng sakit sa lahat ng aspeto, physical man, emotional, or spiritual. Kaya naman, kung minsan, ito ang dahilan kung bakit natin nag-question ng ating worth. Dahil hindi lubos ng isip, hindi lubos pa unawaan ng ating isip, ang sakit na nararamdaman ito, maging kung anumang rason ang sasapat na dahilan para magawa ito ng mga malapit sa atin. Maraming maaaring pagmulan ang pagtataksil, ngunit ang tindi ng sakit ay nakadepende sa lalim ng sugat na iniwan ito sa atin. Habang lumalalim ang ating ugnayan at pakikipagkilala sa isang tao, mas tumitindi naman ang hapdi at mas lumalalim ang sugat na nililikha kapag sila ay nagtaksil sa atin. Masakit ito dahil kung inaasahan tayo sa kanila, pinagkakatiwalaan natin sila ng buo. Kaya napaka-challenging nito para sa atin kasi kapag naaalala natin yung ginawa nila sa atin, parang ang hirap naman pakitunguhan ng maayos at pakitaan ng mabuti. Dito tayo hahanga kay Jesus sa verse 50. Kahit batid na ni Jesus ang gagawin na pagtaksil ni Judas, hindi na bago ang kanyang pakikitungo sa kanya. Hindi na ito tinuturing na iba,
o kaaway, bagkus hanggang sa huling sandali, tinatawag pa rin siya ni Jesus na kaibigan. Ang original po na Greek word na ginamit ay hetero, nang ibig sabihin ay partner. Na para bang sinasabi ni Jesus kay Judas na, kabakas, hindi importante sa akin ang iyong pagtatakwil. Gusto kong malaman mo na kaibigan kita hanggang wakas. Katulad ng sinasabi sa Juan chapter 13 verse 1, na ang sabi ay, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Ang sabi naman sa chapter, before this, sa chapter 6 verse 64, ang sabi ay, ngunit may ilan sa inyo ang hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, alam na ni Jesus, buhat pa nung una kung sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya naman bago pa lumabas si Judas o bago pa man lumapit si Judas kay Jesus, alam na ni Jesus na siya ang magkakanulo sa Kanya. Sa loob ng 3 taon naging katuwang ni Jesus si Judas sa ministeryo. Si Judas ba maging treasurer nila, nakapag-keep po ng yaman. Sabay-sabay silang kumain. At nararanasan ni Judas ang lahat ng pribilehyo ng pagiging isang alagad ni Kristo. Nakatanggap siya ng walang sawang kaputihan mula sa Panginoon. At maging siya ay paglingkuran din ni Jesus mismo. Sa katunayan, ayon sa 1 chapter 13, kasama rin si Judas at pinaghugas ng paa ni Kasama din si Judas at pinaghugas ng paa ni Jesus bilang tanda ng kanyang pagmamahal at paglilingkod. Isipin natin, ang Diyos ang buong sansinukob ay lumuhod sa harap ng isang tao ng benta sa kanya sa halagang 30 pirasong pila. Hinugasan niya ang paa ng isang tao na may nagtataksil sa kanya. Hindi naranasan ni Judas ang ibang pagtrato ni Jesus kahit pa alam niya ito ay hindi magiging tapat sa kanya hanggang sa huli. So verse 25, nagtanong ang mga alagad kung sino magkakanulo kay Jesus. Dahil wala silang ideya kung sino yun. Kahit pa tinutukoy ni Jesus kung sino yun sa pamamagitan ng pagsawsaw ng tinapay, ay hindi pa rin nila na-gets na si Judas iyon. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang pagsasawsaw po ng tinapay ay tanda ng espesyal na pagtatangi at malalim na pakikipag-ugnayan. Kaya naman, ang pagsasawsaw ni Jesus sa tinapay at pag-abot nito kay Judas ay isang antig-antig na sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pag-abot ng pagkain. Ito ay isang simbolo na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ni Jesus sa kanyang pakikipagkaibigan kay Judas. Ang paghahati-hati at pag-abot ng tinapay na ito ay patunay na itinuturing niya pa rin ang kaibigan si Judas sa kabila ng balak nito pagtataksil. Kaya nga hindi natin masisisi ang ibang alagad kung bakit hindi sila agad nakahalata. Dahil ang pakitungo ng Diyos sa kanila ay nanatiling pare-pareho at ang kilos na iyon ni Jesus ay dapat na pagpapakita lamang ng tunay na pakikipagkaibigan. Grabe kabutihin loob ito ng Diyos. Hindi niya tinuturing na kaaway ang mga may masamang balak sa Kanya. Hindi siya gumanti sa ginawa sa Kanya. Sa mga panahon ito, alam natin na iturusan ng Panginoon habang pinapakiusap sa Ama ang kanyang sasabitin sa krus. Ngunit sa gitna ng kanyang bigati, bago pa man siya ipako sa krus, ang mismong kaibigang minahal na ang nagtraidor sa kanya. Pinagpalit siya ni Judas sa baryang-baryang bilang sa kalagitnaan ng mismo ng kanyang pinakamabigat na sitwasyon. Ito na siguro ang panahon na pinakakailangan ng makikiramay at comfort ng Diyos. Ang mga oras na ito na kompleto pa silang magkakasama. Ang Panginoon ay nababagabag, katulad ng sinasabi sa verse 21. Pero sa halip na comfort, sa halip na pakikiramay, masamang pakiramdam naman ang dulot ng pagtataksil ni Judas. Hindi na nga gumawa ng mabuti para sa kanya, ginawan pa siya ng masama. Hindi nakarinig si Judas na kahit anumang masakit na salita mula kay Jesus. Wala ni isang sumbat o pambabaoy hanggang sa huli. Sa halip, ang tanging pinaalala sa kanya ng Panginoon ay kung sino siya sa kanyang buhay, isang tunay na kaibigan. Bakit nga ba sa kabila ng lahat ng ito ay tinatawag pa rin siyang kaibigan ni Jesus?
Dahil ang kabutihan ni Jesus ay laging nagbubukas ng daan pabalik upang maayos ang ating relasyon sa Kanya. Kahit sa gitna ng pagtataksil, iniwang bukas ni Jesus ang pinto para makabalik si Judas. Pinatunayan nito na ang kanyang kamay ay lagi nakaabot at naghihintay na tayo ay muling lumapit sa Kanya. Naniniwala po hanggang sa huling sandali, ang tanging hangat ni Jesus ay ipaunawa kay Judas kung gaano siya nito kamahal. Sa ating pakikitungo sa mga Judas ng ating mga buhay, ang ating kindness ay hindi para maging martir lamang tayo, kundi para ipakita sa kanila na may Diyos na may handang tumanggap sa kanila kahit ano pa ang ginawa nila. Dito tayo hirap ang maging mabuti sa mga taong masama sa atin. Pero nagawa ito ni Jesus noong siya'y nasa katawang tao pa. Ibig sabihin, hindi ito imposible. Sobrang hirap lamang. Ang pagtataksil ni Judas ay hindi isang aksidente, kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos Ama. Tinupad naman ni Jesus ang bawat bahagi ng kalooban iyon, maging ang kalit-liit ng detalye ng pagkakaloob sa Kanya at ang Kanyang kamatayan. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi ininda ni Jesus ang hirap dahil nilob ito ng Ama. Ang katotohanan iyon ay hindi nag-aalis sa bigat ng Kanyang pasanin. Ito ay Kanyang tiniis para mag-iwan ng mabuting halimbawa para sa atin. Na posible pala na manatili tayong mabuti kahit ang mga tao sa paligid natin ay hindi naging mabuti sa atin. Hindi katulad natin na nagiging mga Judas sa sarili natin mga paraan. Minsan tayo nagkukulang, minsan tayo yung hindi nagiging mabuti, minsan tayo yung nagpapapalit. Ipinagpapalit natin ang presensya ng Panginoon para sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. So tuwing ginagawa natin ito, hindi lamang tayo hindi nagiging mabuti sa ating mga sarili, kundi mas lalong hindi tayo nagiging mabuti sa Diyos. Madalas tayo pa mismo ang nagtataksil sa Kanya sa tuwing mas pinipili natin pahalagahan ang ibang bagay nang higit pa kaysa sa Kanya. Buti na lamang at mabait ang Diyos. Patuloy niya tayong pinapatawad at inuunawa sa ating kahinaan. Sa ating pakikisama sa iba. Panatiling tayong bukas at ipalalaman natin ang kabutihan na nagmumula sa Diyos kahit minsan nasasaktan nila tayo. Ang isa pa ay naway maging reminder din ito sa atin na laging manatiling tapat na kaibigan, asawa, kahit wala pa ako noon, at kapatid. Alam natin na hindi biro ang sugat na idinudulot ng pagtataksil. Sa totoo lang, hindi rin tayo sadyang kamahal-mahal at ganang sarili natin, hindi rin tayo marunong magmahal. Ngunit dahil nauna tayong minahal ng Diyos, binigyan niya tayo ng kakayanang magmahal naman ng iba. Kaya naman mga kapatid, magmahalan tayo ng katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi kalulugdan ng Panginoon kung tayo ay magsasakitan, lalo na kung gagantihan natin ng masama ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng iba. Kung hindi man natin masuklian ang kabutihan tinatanggap natin, huwag naman sana natin suklian ito ng kasakit o kasamaan. Patatlo at panghuling po. Kung kailan nagiging hamon ang pagiging mabait, ay kapag mayroong paglaban o hostility. Babasahin ko natin ito mula sa Mateo chapter 5 verse 44 and 45. Ang sabi ko doon, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na sa langit. Sapagkat pinasiksikan ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung meron siguro isang utos na ayos natin sanang sundin
ito na siguro yun. Paano ba naman kasi? Sa lahat ng pwedeng mahalin dito sa mundo, bakit pa mga kaaway pa natin? Hindi po ba? Hirap tayong gawin at sundin. Sundin ito kasi nga mahirap tanggapin na ang biyaya at habag ng Diyos na naranasan nating mga naaapi ay bukas rin para sa mga taong napupuot at umuusig sa atin. Sumisigaw ang siya sa ating mga puso, kaya feeling natin sobrang unfair naman noon. Para bang binigyan ng Diyos ang ibang tao ng karapatan na makapanakit, pero tayo mga nasaktan ay hindi man lamang hinayaang makaganti kahit kaunti. Sa halip ay uutusan pa tayo ng Panginoon na ibigin sila. Ay talagang sarap buhay. Napakahirap tanggapin na tila mas pabor ang mundo sa mga nananakit habang tayo naman ay tinatawag na maging mahinahon at mapagpatawad. Yun ang mabuti sa atin ay hirap na hirap tayong tumanaw ng utong na loob yung mga masasamang pakaya sa atin. Ang totoo, ang Diyos ay hindi madamot sa kanyang biyaya. Hindi naman pwede na umaaraw ngayon, pero sa tapat ng bahay ng masasamang tao ay naulan. Na para bang may off switch ang Diyos sa kanyang biyaya. Kung ganoon pa lang gusto mangyari ng Panginoon, paano pa niya tayo nais tumugon? Ano sabi niya sa verse na binasa natin? Ibigin natin ang ating mga kaaway. Kung ang Diyos ay kind, umabait sa kanyang mga kaaway sa lahat ng panahon, tayong kanyang mga anak ay dapat tayo maging katulad ng ating Ama. Ang kindness natin ay hindi dapat may pagmimilit. Sa totoo lang, talaga naman napakaraming definisyon ng pag-ibig. Kaya naman, kung magtatanong ako, ay sadyang magiging iba-iba ang ating magiging kasagutan. At dahil dito, marami rin tayong paraan kung paano natin ito ipapakita at ipapadama. Kaya nga tayo nilikha ng iba-iba eh. Pero kahit anumang paraan iyon, kung ginagawa naman natin ito na may pagmamahal na nagmumula sa Diyos, nagiging tama iyon dahil ito ay refleksyon ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Marami tayong mga sakripisyo. Marami tayong sakripisyong ginagawa na hindi na natin namamalayan dahil nga madalas ginagawa na lang natin ito bilang pagsasalang-alang natin sa pag-ibig na meron tayo para sa ibang tao. Ang sabi sa verse 45, upang kayo maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Dahil nga, tayo ay mga anak na ng Diyos, tayo tinatawag magmahal sa mabuti at mas lalo na sa masama. Sapagkat pinasisikit ang araw sa mabubuti at gayon sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at hindi katuwid. Tanong po tayo sa verse 48, ang sabi ay, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Yun pala ang key kung bakit natin ginagawa ito. Hindi para pahirapan lamang tayo. Ang layunin pala ng Diyos ay maging ganap tayo katulad niya at tunay na maging iba sa masasama. Dahil nga tayo ay tinawag bilang mga anak na ng Diyos, tayo ay mga mamamayan na ng langit. Kaya hindi na dapat tayo umasta ang katulad ng dito sa mundo. Hinihingi ng ating pagkatawag na umasta na tayo ng katulad ng Ama natin sa langit. Kung meron na po nakapag-abroad sa atin, siguro na may makaka-relate kayo dito. Bakit nga ba pag nasa ibang bansa na tayo, ang hirap pa rin natin, ang hanap-hanap pa rin natin ay kanin. Sinusubukan natin makisama sa kanilang panlasa, kaya nagtitinapay na lang tayo pag kumakain. Pero bakit ba tayo bumabalik pa rin sa kanin? Kasi hindi tayo nabubusog pag tinapay lang pagkain natin. Bakit? Kasi hindi tayo yun eh. Hindi bahagi ng pagka-Pilipino natin ang kumain ng walang kanin. Ganon din po tayo pagdating sa ating citizenship sa langit. Simula pa nung pinili tayo ng Diyos, sadyang itinakda na tayo maging iba sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya huwag po tayo mag-enjoy at masanay sa mga kalakaran dito sa mundo. Dahil hindi po tayo
taga rito. Kahit ipilit natin busugin ang ating mga sarili sa mga bagay na meron dito sa mundo, katulad ng paghihiganti o pagtatanim ng galit, hindi nito nabubusog ang ating espiritu. Mamamayat lamang ang espiritu natin nagugutom sa mga biyayang makalangit. Kung ang eat all you can natin ay mga bagay na kalooban ng Diyos, tinutulungan na natin ang ating mga sarili, binibigyan pa natin kaluguran ang Ama natin. Hello. Ano po ba ang normal? Ang normal ay maging mabuti sa nagiging mabuti sa atin. Pero malinaw na itinuturo sa ating ngayong umaga na dapat tayong maging mabuti at mapagmahal kahit na sino ka man. Hindi niyo po napansin, kanta din yun. Ang sunod na utos sa atin ay ipanalangin sila. At yun din ang sinasabi ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 14 na ang sabi ay idalangin nyo ang mamumuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Hindi po ang sinasabi sa unang Pedro chapter 3 verse 9 na ang sabi ay huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang mga sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain nyo sila dahil pinili ko kayong upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. At kung maaalala din natin, ito rin ang panalangin ni Jesus sa krus sa Lucas chapter 23. Ang sabi ni Ama, patawarin ko sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga tao mismo na humamak sa Kanya at ginawa siya ng kasamaan ang ipinanalangin ni Jesus. Hindi ustisya sa lahat ng pangapi at pag-aalipusta ang nanaranasan niya ang kanyang hiling, hiniling parusahan para sa kanila. Kahit naman sana, nasa tamang katwira na siya. Kundi ang pagpapatawad ng Ama sa mga kasalanan ng mga taong ito. Ang kindness po, sa gitna ng hostility ay nagmumula sa unawa. Nakita ni Jesus na ang taong nagpapako sa Kanya ay bihag ng kasalanan. Kapag ang taong umaapi sa atin, ay tinitingnan natin hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong bulag sa katotohanan, mas madaling maging mabait at ipanalangin sila. Alam ni Jesus na kung hustisya ang hihingin niya, hindi palalampasin ito ng Diyos Ama at parurusahan sila. Ang pag-ibig sa away ay hindi nangungulugan, nangangahulugan na sinasabi natin, okay lang yung ginagawa sa atin na mali. Ang ibig sabihin nito ay pinapaubayan natin ang hustisya sa Diyos. Katulad ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 19, na ang sabi ay, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang nais sa Diyos ay matutunan natin ay hindi natin dapat gantihan ang mga gumagawa ng masama sa atin. Dahil siya mismo ang gaganti para sa atin. Ito ay nagsisilbing comfort sa atin. Ito ay isang pagpapahayag na nagsasabing nakikita niya ang ating kalagayan at hindi na tayo kailanman pababayaan. Kung tunay natin nilanais na maging katulad ni Kristo, ating perspektibo ay dapat maging katulad na sa Kanya. Ang puso natin ay dapat mapuspos ng biyaya at pagmamahal. Darating tayo sa punto na hindi na natin hiingin ang parusa na maparusahan sila sa kanilang mga kasamaan, sa halip tayo na mismo ang mananalangin ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Huwag nating gustuhin ang kasiraan ng iba dahil lang sa ginawa nila sa atin. May isang post na nagsasabing hinihingi sa pananakit sa ating kapwa dahil ang iba hindi gumaganti pero nananalangin sa Diyos, naririnig ng Diyos ang kanilang iyak. Hindi na po sana katulad nito ang dapat ginagawa natin. Dapat ang pag-ibig na ng Diyos ang manaig sa atin. Sanayin natin ang ating mga sarili sa tulong ng Diyos na lagi ang mga tugon natin sa mga sitwasyon ay katulad lagi ng kay Kristo. Hindi tayo nakakaawa, baka kasi iniisip ninyo hindi tayo nakakaawa. Tayo pa nga ang pinaparanas ng kanyang biyaya at pagmamahal bilang kapalit sa ating pagpapagal.
pinakita ni Kristo na pwede at posible ang magparamdam ng pagmamahal kahit sa masasama. Mas dadali sa ating tanggapin ito kapag babalikan natin parati ang katunayan mas dadali sa ating tanggapin ito kapag babalikan natin parati ang katatayuan natin dati sa harap ng Diyos. Tayo noong una ay masama sa Diyos, pero kahit ganoon, nangibabaw ang kanyang habag at biyaya. Sa halip na parusahan tayo kanyang minahal at pinagmalasakitan ng walang kondisyon. Iniligtas at minahal niya tayo noong tayo ay naliligaw pa. At iyon ang dahilan kung bakit may kakayanan tayo at kakayanan natin magmahal sa ating kapwa. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8 na ang sabi, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamamatay si Kristo para sa atin noong tayo yung makasalanan pa. Hindi inintay ng Diyos na maging mabuti tayo, magbago tayo, o hanapin muna natin siya bago niya tayo minahal at iniligtas. Alam niyo ng Diyos na wala tayong kakayanan, kaya never mangyayari yun kung sa ating mga sarili lang tayo aasa. Kaya nga mga kapatid, sa pagganti, huwag natin pangunahan ng Diyos. Role yun ng Diyos, kaya iwan na natin iyon sa Kanya. Hindi natin katungkulan na humapit sa iba dahil kahit tayo man ay naging masama rin. Sa halip, manatili tayong tapat sa ating pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. Ang role natin ay maging mabuti sa kanila regardless kung ano man ang inuugali o pakisama nila sa ating paningin. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, sa paglabas natin sa pintuan ng simbahan ito, ang sermon na ito ay hindi nagtatapos sa mga salita na narinig natin ngayon, kundi nagsisimula pa lamang sa ating mga gawa. Ang bawat pagkakataon na pinipili natin maging mabait sa gitna ng sakit, ay bawat pagkakataon naman para ipakita ang mukha ni Kristo sa mundo. Huwag natin kalimutan, tayo ay nagmamahal dahil tayo unang minahal. Tayo ay mabait dahil ang Diyos ay higit na mabuti sa atin. Kapag mahirap magpatawad, tingnan ang krus. Kapag mahirap maging mabait, lalahanin ang iyong sariling katatayuan noon sa Diyos. Kung paano kanya tinanggap nung ikaw ay masama pa at walang pagmamahal sa Diyos, ipaubayan na natin ang hustisya sa kamay na naglikha sa atin. Hindi na natin tungkulin yun. Ang tungkulin natin ay magmahal. Hayaan natin ang ating patotoo ang magsalita para sa atin. Manatili tayong tapat, manatili tayong mabuti, manatili tayong iba. Tayo ay para kay Kristo, tayo ay tinawag para ipahayag ang gospel. Gamitin natin ang ating mga kilos at pagtugon bilang pinakamaningning na salamin ng karakter ni Jesus. Ang sabi sa Lucas chapter 6 verse 21, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyo, gawin nila sa inyo. Madalas natin ginagamit ang kalatang ito para hilingin na maging mabuti ang iba sa atin. Pero ngayong umaga, gamitin natin itong talatang ito bilang salamin. Kung dadating ang pagkakataon na tayo yung manguusig, magiging taksil, at tayo yung tatanggi sa iba, paano ba natin gusto tumugon ng iba sa atin? Sure ako, ang nais din natin ay tumugon sila na may pagpapatawad, pag-ibig at pag-unawa. Ikapalan naman. Kung ang hangad natin ay kabutihan ang matanggap, nararapat natin gawin ay kabutihan rin. Kung hinihingi natin ay habag at pang-unawa, dapat handa rin tayo magbigay doon sa iba. Pero kung hindi sila maging mabuti sa atin, okay lang din. Ang Diyos nating Ama ang susukli sa kabutihang pinapadama natin sa iba. Ang pagiging mabait ay hamon sa ating lahat. Hindi sa ilan na kilala natin mabait talaga. Kasi alam naman natin lahat tayo mabait, lalong-lalo na kapag tulog. Kaya hindi dapat counted yun. Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay hindi naging mabait. Ngayong umaga, inigising ang ating mga natutulog na kabutihan. Kaya habang sinasanay natin ang ating mga sarili sa kabutihan, naway laging manariwa
Sa ating mga puso, ang kaparehong layunin ni Jesus. Ang mamuhay na may kabutihan, magmahal ng buong pagsisikap, at manatiling tapat kahit sa harap ng mga rejection, betrayal at hostility. Kapag tayo ay tinanggihan, tandaan ang tugon ni Jesus sa Samaria. Kapag nakaranas tayo ng pagtataksil, tandaan kung paano naging mabuti si Jesus kay Judas. At kapag humarap sa pang-uusig, tandaan parati ang panalangin ni Jesus para sa lahat ng makasalanan. Sa huli, hindi mahalaga kung napansin man ng tao na naging mabuti tayo sa kanila. Ang tanging mahalaga ay haharap tayo sa ating Ama na baon ng katiyakan na nanatili tayong tapat sa Kanyang kalooban hanggang sa dulo. Huwag natin hayaang maapektuhan ng galit ang ating mga patotoo. Ingatan natin ito, gaya ng pagprotekta natin sa sarili nating dignidad. Bantayan natin ang ating mga pagtugon. Dahil sa mundo na puno ng sakitan, ang kabutihan, ang lunas sa lahat ng sugat na hindi natin nakikita. Sa mapagpalang mga kapatid sa atin.